Ngayon sa ating po namang mga balitang pang-consumer at kalakalan, posibleng magkaroon po ng dagdag bawas sa presyo po ng petroleum products ngayong linggo. Sa tansya ng Energy Department, hanggang 45 sentimo per liter ang posibleng ipatong sa gasolina. Nakikita ho namang mabawasan daw ng hanggang 70 sentimos per liter ang diesel at 50 sentimos po naman ang posibleng ibawas sa kerosene. Sabi po ng DOE, posibleng magkaroon ng bawas presyo dahil daw sa mas malaking inventaryo ng krudo ng Amerika at senyales ng ceasefire sa Gaza. Talaga itong mga katwiran ng ganito ha. Pagsapit po naman ng dagdag singgil sa gasolina, sinabi po ng DOE na maaari kasing palawigin ng OPEC Plus ang production cuts nito hanggang ikalawang quarter ng taon. Samantala muli namang nagtaas ng presyo ang liquefied petroleum gas o LPG ngayong Marso. Nasa 30 sentimos kada kilong dagdag singgil ng petron sa LPG nito. Ang ibig sabihin, mahigit 3 piso ang patong sa kada 11 kilogram na tangke. Nasa 27 sentimo kada kilo naman ang itinaas ng LPG ng Solane. Ayon sa mga kumpanya, dahil ito sa pagtaas ng international contract price ng LPG ngayong buwan. Ito na ang ikatlong sunod na buwan ng dagdag singil sa LPG ngayong taon. Kumpiyansa po naman ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System na sapat ang alokasyon ng raw water sa Metro Manila hanggang sa Mayo. Ayon po kasi yan sa datos ng Pag-asa, humihina daw po ngayon ang El Nino. Kaya naman kung mas maagang papasok daw ang La Nina, asahan daw na babalik sa normal ang pag-ulan na siyang magbabalik ng supply ng tubig sa Angat Dam. Nauna pong sinabi ng National Water Resources Board na posibleng tabasan nila ang alokasyon ng Maynilad at ng Manila Water mula sa kasalukuyang pong 50 cubic meters per second. Baka daw po ito'y babaan sa 48 cubic meters per second sa mga susunod na buwan. Ang NWRB ngayon para makausap at humingi lamang ng report sa water level sa mga dam. Kinakailangan pa po ng clearance mula sa DENR. Talaga naman. May ganon? Ultimo ho sa panayam lamang sa public service at kaalaman ng publiko, may red tape pa sa NWRB at DENR. Samantala muli na namang lumobo ang utang ng Pilipinas nitong Enero. Sa datos ng Treasury Bureau, umakyat sa 14.79 trillion pesos ang balanse ng Pilipinas sa unang buwan ng taon. Lumalabas na nadagdagan ng halos 179 na bilyong piso ang utang ng Pilipinas mula pa noong Disyembre. Mas mataas din ang balanse ng bansa ngayon kumpara sa 13.7 trillion pesos noong January 2023. Ayon sa BTR, dahil ito sa paglabas ng dagdag na securities at mas mahinang piso. Nasa 10.16 trillion pesos o mahigit 68% ng kabuang halaga ay domestic debt o inutang mula sa local sources. Ang natitira, inutang naman mula sa ibang bansa o international lenders. Maaari rin naman bumaba ang halaga ng kuryente kung magluluwag sa restrictions ng foreign ownership lalo na sa industriya nga ng enerhiya. Ayon po yan kay Energy Undersecretary Sharon Garin, nakatali ang gasto sa power generation sa galaw ng pandaigdigang presyo po ng krudo. Wala ho naman daw kontrol ang Pilipinas sa galaw dito pero maaari hong makatulong dito ang pagpasok nga ng foreign investors. Opo, ang binabanggit nga daw dito ay bukas ho na naman ang energy sector at di na ho kinakailangan ng pag-aamyenda sa ating saligang batas ayon po sa ilang mga eksperto. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.